Sa isang makulimlim na gabi sa isang maliit na nayon, may isang binatang magmula pa sa kabundukan si Mang Juan. Siya ay kilala sa kanyang pagiging malikot at makulit ngunit may pusong mabait. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa kagubatan, may marinig siyang malalakas na tawag mula sa malayo. Mang Juan, nagtataka, ano kaya to? Tinahak niya ang madilim na landas patungo sa tawag. Sa pagtahak ni Mang Juan, bigla siyang nagulat nang makita niya ang isang makulimlim na tao na may pangalan na Capra, na nakaupo sa isang puno ng nara. Matangkad ito, may mahabang buhok, at balbas na tumutubo mula sa kanyang malamlam na mukha. Capra, nakangiti, kumusta, Mang Juan? Minsan ka na lang dumarating sa kagubatan namin. Mang Juan, nagulat pa umanhin, hindi ko alam na may tao pala dito, lalo na't isang Capra. Capra, nakatawa, wala kang dapat ikatakot sa akin, kaibigan. Matagal na kitang pinapanood mula sa itaas. May pakay ka ba sa pagbisita mo rito? Mang Juan, nag-isip, wala naman akong pakay, Capra. Gusto ko lang maglakad-lakad at mag-isip-isip. Napagod lang ako sa buhay sa kapatagan. Capra, nakikinig, maaring may gusto akong ituro sa iyo, Mang Juan. Baka may bagay akong mapapakinabangan mo. Kabanata 2. Ang lihim ng Capra. Sa mga sumunod na linggo, naging magkaibigan sina Mang Juan at si Capra. Ipinakita ni Capra sa kanya ang mga likas na yaman ng kagubatan at mga halaman na may kapaki-pakinabang na gamot. Nagtuturo din si Capra sa kanya ng mga sinaunang kwento at alamat ng mga puno sa kagubatan. Isang araw, habang sila'y nag-uusap sa ilalim ng isang malaking puno, ibinahagi ni Capra ang isang malalim na lihim. Capra, malungkot, Mang Juan, ang aming mga puno at kagubatan ay unti-unti nang nawawala dahil sa illegal logging at pag-aaksaya ng kalikasan. Kailangan naming protektahan ang aming tahanan. Mang Juan, nag-aalala, ano ang maaring gawin natin, Capra? Capra, nag-isip, may mga organisasyon na nakatutok sa pangangalaga ng kalikasan. Baka pwede tayong sumali sa kanilang kampanya para itigil ang pagputol ng mga puno. Kabanata 3, ang pakikipagtulungan. Dahil sa tulong ni Capra, nagkaroon ng malawakang kampanya ang mga residente ng nayon para sa pangangalaga ng kalikasan. Sila ay nagsagawa ng tree planting, environmental education programs, at patuloy na pagmamahagi ng kaalaman sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pag-unlad ng kampanya, mas naging malawak ang suporta ng mga tao. Naging inspirasyon si Mang Juan at si Capra sa mga kabataan na mas mahalin ang kalikasan at ituring itong kanilang pangalawang tahanan. Sa pagkakapit-bisig ng tao at ng mga kagubatan, naging mas makulay ang buhay sa nayon. Ang kwento ng pagkakaibigan ni Mang Juan at Capra ay nagpatunay na ang tao at kalikasan ay maaaring magkasama at magtulungan sa pagpapabuti ng mundo. Capra, ngiti, salamat sa pagiging tapat na kaibigan, Mang Juan. Sana'y magpatuloy tayo sa pag-aalaga sa kalikasan. Mang Juan, nagkamayan, oo, Capra. Ito'y aming pangako, hindi lamang para sa amin, kundi para sa mga susunod pang henerasyon.